Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Hindi lang sina Ninong at Ninang ang nagtatago ngayong Pasko. Pati na rin ako, joke lang. Pati na rin ang mga may atraso sa taong bayan. Hoy! Naku, galit tayo sa kanila. Tama ba, Team Pula? Ay, nako, ang masasabi ko lang, lumabas lahat ng matatapang dito! Atapang atao, atakbo ng pera ng bayan! Magsisi na kayong lahat! Isang bagsak, Team Puti! Ito ang programa na bawal ang duwag. Lalo na kapag ikaw ang may atraso. Ito po ang Face-to-face harapan! Kung hihingi ka ng payo, bakit hindi pa doon sa mga eksperto? Narito na ang ating harapang tagapayo. Libre ang konsultasyon basta't huwag kang magbibigay ng konsumisyon. Yan ang sabi ni Dr. Camille Garcia. Magtiwala sa plano ni Lord at sa payo ni Brother June Banag. Mananagot ang dapat managot. Yan ang hatol ni Atty. Lorna Capunan. Dinaig pa niya ang mga barangay chairman ninyo sa pagbibigay ng ayuda. Eto na siya ang may pamaskulubong na parabang si Santa Claus. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Nako, Pasko na talaga. Kumikina. Ready na po. Kumikina. Kumukuti-kutita. Kumukuti-kutitap, diba? Alam mo, totoo yan, ha? At yan talaga gusto kong gawing advokasya. Yung mga barangay natin. Opo. Kasi sa inaraw-araw pong ginawa ng Panginoon dito, yung mga kakulangan sa barangay ang nadidiscovery natin. Malalaman natin kung may kinalaman na naman ang barangay sa ating kaso ngayon. But first of all, good morning sa mga naghahanda na para sa kanilang Christmas party. Hinay lang sa kain at inom tuwing Pasko kasi, naku, ayan na, uso yung tinatawag na Holiday Heart Syndrome. Problema yan sa puso, dulot ng labi sa pag-inom ng alak at saka ng mga lechon. Ayan, magpapaskong walang sakit ha, magsasaya lang tayo dahil walang patid ang Paskong kapatid. Ate ko rin parang nakita ko ng excited din sa Kapaskuhan. Sino yan? Ang ating sayawerong sawsawere for today ay si Kuya! Let's go, Kuya! Oh! Simple lang yung galawan niya, ah. Nonchalant. Salamat, Pincon Marketing! Eto po, may kilala ba kayong may jowang afam? Yes! Uso ngayon yan, alam mo na, kailangan umangat sa buhay. Diba? Paano naman kung may kinakasama na naghahanap pa ng afam? Ilang beses na raw nahuli ni lalaki ang kinakasamang may ka-chat at ka-video call na foreigner. Lagot! Ako, lagot ka kay Mr. Mrs. Afam Hunter. Partner na Donna at Junel. Ibang level ang awayan. Madalas po sila nag-aaway. Laging nahuhuli
habulin na may ka-chat, may ka-video call. Sa katunayan, iniwan niya yung kapatid ko. Tinakas niya yung pera ng kapatid ko. Nabubugbog naman talaga yan. Basta na lang, nagrarambulan sila dyan sa taas. Nakikita ko siya, umiiyak na. Hindi mo ako masisisi, Junel, kung bakit nagawa ko yung mga nakikipag-chat ako sa ibang lalaki. Eh di naghanap ako ng atensyon ng iba. Mahanap kaya nila ang solusyon sa kanilang problema o tuluyan nang mauubos ng galit ang kanilang pagsasama? Ang nagrereklamo ng mister at ang misis na mahilig daw sa mga afam. Jonel at Donna, harapan na. Ano ang problemang inirereklamo mo? Ang nirereklamo ko po kasi yung asawa ko, ilang beses ko na po nahuhuli na may kausap po ng apam eh. Nakakatak. Wala kang ebidensya! So dapat pala inunahan mo siya at dinakaw mo ang cellphone niya. Opo. Oh. Sinabi ko lang po na ninakaw pero ginawa ko, binasag ko na po para mawala lang po lahat ng mga ano na. Binasag mo cellphone niya. Opo. Wala ka na ring cellphone ngayon. Wala po. Ayun. Okay. Paano mo naman nasabing mga afam ang kanyang kinakausap? Ma'am, nahuli ko po kasi siya na pag-uwi ko po sa bahay, naririnig ko po yung kwarto namin na may kausap siya sa cellphone, yung apam po. Tapos pumasok po ako bigla doon sa loob ng bahay. Sinabi ko po sa kanya na, ano yan, sino kausap mo? Eh, ayaw na po sabihin, ginawa ko. Inago ko po yung cellphone. Bakit kasi nag-i-English siya? Opo. Sige nga, ulitin mo nga paano yung conversation. Ano yung sabi? Ano sabi? Hindi po ako marunong mag-English eh. Kunyari lang. Halimbawa. O di hindi mo alam kung ano pinag-uusapan. How are Paano you, mo baby nasabi girl? kung naglalagyan? Narinig ko po kasi na ano, may I love you pa. Ala, ate. Ala, ate. Eh, normal yun, di ba? Tayo nga, mabuhay. Mahal kita. Yung mga foreigners Hindi na yun pupunta normal. dito. Pag nagko-concert sila, mahal kita unang inaalam nila, di ba? So may I love you. Opo. O ngayon, okay. Kung ibang lalaki yan, ewan ko, na binugbog mo ba, pinagalitan, anong ginawa mo? Nalo na po ako na kumbaga sa ano po, nabigla lang po ako, nasaktan ko po siya, pero ayaw ko naman po na Maksama yun. saktan po, kaya lang masakit na po talaga, kaya hindi ko na po napigilan. Okay. Pero ano yan, madalas? Madalas ba siyang may kausap sa telepono? Ano po, linggo-linggo lang po na uhuhuli ko po siya. Meron bang resibo ang mga palitan ng mga message sa AFAM? Ay! Hawak mo ng ebidensya. Ayoko nga Basic sana Ray, ipakita, Ate Kuringi. Ano ba yan? O ayan, may smiley face. Normal yun. Oo. You not like me? Joint hug? Sleeping? My sweetheart? Wow. My sweetheart. Na merong emoji ng nagyayakapan. O hindi siya sinagot. Sabi, take care always. Tapos sagot niya, you come, I hug, with joint one bed. Sleeping, my sweetheart. Oh, you come, I hug with joint one bed. But you're far away. How can I hug you? I come to your hometown, Philippine, darling. Lagot. Sabi niya, really? You really love me? Tapos nagpadala siya ng emoji na maraming heart. Answer me, you really love me? Yes, darling. Ang tanong, Donna, paano mo naman nagagawa na meron kang nililigawan na afam? Eh may asawa ka. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Okay, so, Donna, paano mo nagagawa yon? Bakit? Mapangakit po yan eh. Mapanakit? Opo. At nagkasal ba kayo? Hindi kayo kasal. May anak? Meron po. Ilan? 2 po. Mapanakit. Anong ibig mong sabihin? Binubugbog ka? Opo, binubugbog po. Ay baka nga... Teka muna. Baka nga dahil
nakakausap ka sa telepono? Hindi po. Ugali niya po talaga. Ay, umiinom? Hindi po. Hindi umiinom pero nananakit? Nananakit po siya. Oh, bakit ka naiiyak naman ngayon? Hindi po. Naalala ko lang po kasi mga ginagawa niya sa akin eh. Kagaya po ito, habang buhay ko na po itong dala. Binato niya po ito ng bote. Bakit niya binato ng bote? Ugali niya po talaga yan. Yung lalo na pag nagagalit siya, hindi niya po makontrol yung sarili niya. Siyempre po, sa hirap po, hahanapan ko po siya ng pasada. Bibigyan niya po ko 200. Pagkakasyahin ko po yun sa diaper gatas, tsaka sa pagkain na namin buong araw na po yun. Trabaho po ako dati, kaya lang pinahinto niya po ako kasi ang dahilan niya, walang mag-aalaga nga po sa maliit namin. Eh sabi ko, pwede niya naman po i-backride eh. Parang mag-aanuhan na lang po kami sa oras Kuwawa naman 2 years old na makakasingot siya ng polusyon. Kasi kami lang po talaga kasi dalawa yung... Backride. Eh, yung mas matanda, ilang taon? 6 years old. 6? Grade 1. Pero nag-aaral? Grade 1. Oo, dapat nag-aaral yun. Anong gusto mong gawin ngayon? Eh, may boyfriend mo na ba yung ka-text mo? Hindi po, ka-chat lang naman po. Ka-chat lang. Okay. So ano yon? Balak mo talagang, halimbawa, yayain kang magpakasal noong AFAM. Mas pipiliin ko po yun. Sa buhay po ngayon, practical na po talaga eh. Kailangan practical. Eh, nasaan siya? Nasa Amerika. Ano po, Saudi po. Saudi. Oh, anong trabaho naman nun? Ano po, technical engineer daw po. Technical engineer. Okay, teka muna, tanong ha. Attorney Lorna, paano yon? Pwede ba niyang dalhin yung kanyang mga anak kung meron na siyang gustong iba? Hindi sila kasal. Ang tinitignan ng batas dito, yung benefit, ano yung dapat para sa mga anak, no? Is it to the interest of yung mga anak niya na dislocate from country of birth, dadalhin sa foreign country, no? At saka number 1, so, hindi pwedeng, miski na hindi kasal, pag walang consent yung biological father, hindi pwedeng mag-travel abroad. Ganon. Hindi No pwede. matter what the age of the child is? No or- matter what the age of the child is. Totoo? Yeah. Yes, oh. Kahit na 18 years old na? Hindi. Pag minor. Pag minor. Unless naka-blatter na. Unless there is a pending case. Okay. Kasi kung minsan may pending case, miski na 18 and above, ang pinag-aawayan, custody. Eh pero battered wife, walang enough na sustento, makakahanap ng mas magandang kinabukasan sa AFAM, sa abroad, bakit naman hindi papayag ang DSWD doon? Dapat pumayag ang DSWD. Kailangan merong mamamagitan. Ayun. So, ikaw ba, anong tingin mo? Kung mas maganda ang kinabukasan ng mga anak mo, papakawalan mo na si Donna? Sa akin po, okay lang po. Basta ang ano ko lang po, nasusuporta po yung anak ko sa akin. Nasusuportahan yung mga bata. Ay, practical na rin talaga, ano? Bakit di mo na siya mahal? Mahal ko po yan. Siya lang po may ayaw sa akin. Siya yung may ayaw sa'yo. Eh, nang bubugbog ka eh. Hindi, kaya lang naman ako nanakit sa kanya dahil yun nga po sa apam niya. Nasasaktan po kasi ako eh. Ang mga nakasaksi ng sakitan at panloloko. Umaamin naman silang dalawa pero tingnan natin kung gaano kagrabe ang kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng face-to-face sa harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, Sabi niya, malandi daw talaga si Donna. Na puro afam ang kausap. O patunayan mo yan, ha? Melissa, humarap ka na. Po talagang malandi po talaga yan. Kasi nung kailan lang po nawala yung cellphone nila, nakita ko yan sa PisoNet. Nag-video call sila nung apam niya. Pa-English pa talaga. Wala na nga po silang cellphone. Gumagastos pa siya sa pagpipisonet. Tapos hahanapan niya ng pera yung pamangkin ko. Diba? Kasi kung di dahil sa kanya rin, hindi naman po
yung pamangkin ko eh. Pero kung hindi din naman pinangsusugal ni Kuya Junel at nananakit si Ate Kailan lang naman Donna. po yung scatter na yan kasi minsan umiyak po sa akin yung pamangkin ko. Sabi po niya, gusto niya kasi nga po sa ginagawa nga po ni Donna. Sinabi Bukod sa niya mga lang yun utang, sa'yo. Alam mo yung ang ugali dami ng po niyang pamangkin mo. utang. Pero mo, umuwi po yan ng Negros. Tapos, dala-dala po niya yung perang na sahod sa paluwagan. Ikaw sa Nakipagbalikan sitwasyon po yan sa ex niya. Di ba? Sinundan niya sa Negros. Di ba? Paano hindi ma-stress yung pamangkin ko? Di ba? Tapos ngayon, Sinong hindi lalayasan yan? Sasaktan ka? Bubugbugin ka? Sisipain ka? Eh, paano kayo sasaktan? Ang dami mong utang! Sobrang dami mong Nangungutang utang! ako! Alam niyo, nangungutang ako na dahil din sa kagagawan yan! Eh kung hindi mo tinakas yung pera, di sana may pampagawa kayo ng motor, di sana hindi nakatenga yung yung tricycle nyo ngayon. 90 pesos na kakain pa sa pagkain! May anak pa akong maliit! Eh kaya nga, dapat hindi mo Nagagatas pa tinakas, ako? di ba? Anong ginawa mo doon sa pera? 90 pesos! Pagkasahin mo yan! Pumunta ka Sige sa na! Negros? Pumunta ka sa Negros para dalhin yung pera samantalang ito sa pinaghirapan niyo Chicharo na lang! Pinapaulang ko sa mga anak ko! Eh kasalanan mo nga yun, Donna! Nagsisigawan kayo, nagkapera ba kayo Ano? dyan sa sigawan nyo yan? Na may pinakain ba sa mga batang nanggaling sa sigawan na yan? Okay. Wala kayong magagawa dyan. Kumalma kayo. Okay, so ngayon, walang napapakain sa mga bata. Paano kayo nakakaraos? Kaya nga. Minsan po, opo, marami po akong nauutangan ng dahil nga din po sa kapos na kapos nga po talaga kami. Teka muna, sandali. Pero kahit binubugbog ka, hindi mo naman siya iniiwan. Bakit? Broken family po kasi ako eh. Ayaw mo sana Ayaw ko ng po broken magaya sa family. mga anak ko. Ayun. Kaya po nagtyaga po ako dyan 10 taon. 10 taon po. Okay. O teka muna, meron din naman siyang kakampi. Para naman sa kanya, itong kanyang kakampi, walang kwenta daw itong si Jonel. O, Meryl, humarap ka na. Paano-ano nyo po si Ate Donna? Nakanakan ko po. Anak-anak, parang Opo. sa inyo po lumaki. Hindi. Dumating siya sa akin, nandun ako sa bahay na yun. Kaya walang ibang Ilang taon sa kanya. siya? Mga 20 years old po ako nun. Nung nagsama na po kami nun. Okay. O tapos, Yun, nakikita ko silang dalawa mag-aaway. Ayun na nga, nagsasakitan silang dalawa. Dahil ito, sige, scatter. Nanghingi ito ng pangkain nila, yung para sa anak niya. Magbigay lang, 100, 150. Oh, 50. Paano na lang kung wala ako? Pinakasan ko lang naman po yan dati kasi sobra-sobra na po yung pangbubugbog niya. Wala na nga po siya nabibigay, nagugutuman pa po kami. Kaya po tumawag po ako sa mama ko na uwi po kami doon sa kanya. pero bumalik ka din kasi ayaw mo nga Kasi magkahiwa-hiwalay panay kayo. po hanap siya ng bunso ko eh kasi makapapa po yun. Makapapa yung bunso Love mo. siya ng baby. Ay, nakakaawa masakit. naman. Babae at lalaki ba? Babae po. tsaka Parehong lalaki. babae? Talagang makatatay din yung mga Yes. babae. Si Pilar, lalapit kay Mar, sa akin hindi. Okay. So anyway, eto na po. Nakita naman po ang pananakit. Nananakit daw dahil nanlalalaki. Ano ang punot dulo? Sino ang nagkamali? Saan makikita mali? Paano itatama? Ayun. Yan ang malalaman natin sa pagbabalik na Face to Face sa harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Okay. Ano naman ang masasabi ng mga taga-pula? Ang masasabi ko lang po, wala pong misis na magloloko kung tama ang pera na binibigay kung sapat sa pamilya. Kasi dumidiskarte po ang misis kapag yung mister ay mahina dumiskarte. Ayun. Yun ang katotohanan, pero hindi dapat. Pero yun ang katotohanan. Okay. Pero sinabi natin na ang nanay ang ilaw ng tahanan. Hindi siya pwedeng pabayaan ng asawa. Pero ang sinabi niya, ayaw niyang
mabuwaga ang family. Anong ginagawa niya? Okay? Pumunta siya ng Negros, nagkaroon pa siya ng mga apam, kasi 3 eh. How much more? Kaya nananakit siya sa'yo dahil sa gawa mo. Oo, kasi kaming mga lalaki, talagang masasaktan kasi tinutungtungan mo kami sa ulo eh. Palagay mo, Brother June, may kaibahan o may magiging kaibahan sana kung sila'y kasal? Kasi oo. marami din namang mga kasal na nag-aaway. Marami Meron? rin. Hindi naman kasi garantiya ang kasal Oo. sa mabuting pagsasama. In fact, miski hindi kayo kasal, kung may respeto kayo sa isa't isa, magtatagal yan. Ang problema rito, Ate Coring, si Donna, nirereklamo niya, produkto siya ng broken family. Kaya ayaw niyang masira yung kanyang pamilya. Unawain natin yun. Pero Donna, kambing ka. Ikaw ang sumisira sa pamilya mo. Kuneho ka. Si Jonelle, Ate Coring, tingin ko may dapat konsultahin si doktora. Parang may nakikita akong mahinang, Anger management? Ano? Well, maybe that's one. Pero sa personality ni Jonelle, parang weak na hindi, parang kulang makapag-desisyon or something. Now, Uy, pero nang bubugbog hindi siya weak. iba naman yun. iba naman yun. Iba naman yun. Physically weak or something. Alam mo, Donna at Jonelle, hindi umiikot ang magandang relasyon ng mag-asawa. Gamitin na natin yung word na mag-asawa, although hindi kayo kasal. Hindi umiikot yan sa pera lang. Mahalaga ang pera sa inyong pagsasama. Pero pag nagkakaunawaan kayo at alam nyo kung paano magbigay ng solusyon sa problema, lalago ang inyong pagsasama. Donna, hindi kailanman katwiran na hindi ka nabibigyan ng pera ng asawa mo kaya ka kumukuha ng AFAM. Paliwanag mo sa akin yung makukumbinsi mo ko, umuwi ka sa probinsya, nagkabalikan kayo ng boyfriend mo. May karelasyon ka rito, may 2 anak ka eh. Paano mo mapapaliwanag sa akin yun? Ang nakikita natin dito, alam nyo, yung commitment. Wala ang commitment. Nagtataka ako sa inyong 2. Ba't nagsasama pa kayo? Pag-isipan nyo. Kung akong tatanungin nyo, huwag na kayo magsama. Kawawa mga bata sa inyo. Ako, yung mga bata, 2 years old at 6 years old. Oo, mga babae pa. Tapos nakikita nila yan, nabubugbog. Kasi yung anak mo, nakikita yan, magpapabugbog din yan balang araw. Kasi nakikita niya. Kaya bawal talaga ang violence sa bahay. Lalo na kung may mga bata. Tama? Di ba? Ganun yun. Okay, Attorney Lorna. Kung patuloy ang pananakit ni Jonelle at yung panlalalaki ni Donna, maaari bang kuhain ng social welfare ang mga bata? Pwede yun. Kung mapatunayan na pareho silang unfit. Unang-una, yung problema ng walang trabaho, meron ng batas kasi kanina, earlier, tinanong ko may batas, no? Meron talagang batas, requirement ng bawat barangay ang maglagay ng daycare center up to 6 years old. So yung 6 years old mo at yung 2 years old mo, pwede mong iwanan sa barangay habang naghanap ka ng day job, trabaho sa umaga, no? Maganda yung sinasabi mo. Ngayon ko lang narinig yung on-call na old sitter, ano? Kasi kagaya namin, ano? Tanda na kami. Pag wala kaming, pwede palang Papa, I'm interested, no? Because You're interested to hire her? No, I'm interested that there is a service available. May ganun. Yeah, because meron kaming mga kliyente na wala nang pamilya, wala nang nag-aasikaso. So we can refer yung mga, but kailangan talagang good moral character, ha? Ang nakikita ko sa kwento nila, hindi naman habitual to. He is not a habitual spouse beater. Hindi. Tama? Araw-araw ba? O kung nahuhuli mo lang? Nahuhuli lang po. Ha? Pag nahuhuli lang. Pag nahuhuli, that means pwede kang mag-reform. Palitan mo yung ano. Kung walang cause kung hindi mo siya bibigyan ng problema, hindi ka bubugbugin. So ang solusyon dito, mag-usap kayo.
para sa 6-year-old nyo tsaka sa 2-year-old nyo. Kasi parang kapwa naman nila, mahal pa rin ang isa't isa. At ayaw nga nilang, gusto nila buo ang pamilya nila di ba? But it should start with them reforming themselves. At huling panawagan, ano yung barangay nyo? Ina-announce natin dito na kailangan yung mayor nila, isumbong natin yung barangay na yan, bakit walang daycare center? Okay. Well, kailangan pa nating alamin. Kasi baka meron hindi lang nila nalalaman na walang daycare center. Doc Camille, anong pwedeng psychological intervention dito sa marriage counseling na ito? Siguro unang-una nga po yung tinatawag nating couples counseling. Pero talagang kung gusto nyo kung talagang gusto nyo magkaayos kayo, dapat sabihin na natin na mutual, consistent, at the same time, pwede nating sabihin na sustained yung commitment nyo para magbago. Kasi kung hindi talaga kayo magkakaroon ng commitment para maging maayos at magbago, definitely useless po yung magiging couples therapy. Pangalawa, ang hirap dito kasi hindi ko rin alam, Donna, kasi baka pag nagsi-cellphone ka at kinakausap mo yung AFAM, nakikita ng mga bata yun. Lalo na sasabihin ganun, ano yan, ba't may English dyan? 6 years old yun. Marami nang alam ang 6 years old. So pagdating sa ganyan, tapos nadidinig may I love you ka doon, it can have a great impact on the side dun sa bata na yun, lalo na yung babae. Baka mamaya, basically merong triggering factor na baka maging katulad mo yung ginagawa, yung gawin ng anak mo yung ginagawa mo. Kaya kinakailangan mag-desensitize yun dahil kasi babae yan eh. So kinakailangan yung mga ganyang nakikitang gawin mo, medyo tanggalin natin or madidesensitize yan. So para sa, hindi siya trauma, pero yung tinatawag nating magkaroon ng katatagan o resilience yung bata, importante yun. Para hindi talaga magkaroon ng ganitong klaseng pag-uugali. Okay, so... Meron lang po kung i-interject. Buti napasok ni Doktora Camille yung may batang nakakakita. Meron po palang modus ngayon na bago sa mga AFAM na unang susuyuin muna ang nanay, pero ang totoong puntirya ay pornografiyang pangbata na napakabawal at masama. So baka may tendency, can I see your kids? Can you send me photos of your kids? And then they sell it online. So yun din po, mag-ingat din po tayo doon. Oo, mag-iingat ka sa ganyan. Hindi mo alam kung ang dami halimaw online. Correct. Okay. Happy family ba ang ending ng kwentong ito? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Should we stay or should we say goodbye? Walk away and give it one more try. Kuya, tama na, magbalik. Junel! Charos. Junel! Kung kayang ituloy, ate, nasaktan ako. Okay, gusto ko lang tong sabihin. Yung pinakita po natin at binasa na mga text sa cellphone, may pahintulot po yan nito pong may-ari nung cellphone. Baka kasi nagtataka yung iba na binasa natin on air. Okay, datos. Bakit foreigner o AFAM ang hanap ng ilang mga Pinay? Ang data say, financial security, para makita ang ibang kultura, posibilidad ng paglipat sa ibang bansa, kung saan mas maraming benepisyo. At maayos ang gobyerno, walang kurakot. Ayun. So, yun ang mga dahilan nila. Kung maayos, kung lolokohin ka lang. Naku, pornografiya sa bata, uso yan. Okay, sabi natin, gusto natin silang one more try. Willing ka ba, Donna? One more try. Willing po. Willing ka, Jonel. One more try. Okay. So what? O sige, kayo na po. Jonel! Sawad, Alam mo, may Jonel. libre kaming papustiso. Mas pogi ka pag kumpleto yung ngipin mo. Diba? Oo, talaga, pati ikaw, Nay. O, sabihin natin, uy, pustiso, ilista nyo rin dito. Okay. So, kami na magpapagawa ng motor mo. 1.5 lang naman daw 1.5 para ipagawa ang motor. Tapos, konti na lang mababayaran na niya para ikaw nang may-ari ng motor mo, di ba? Pagkatapos, sabi ko, hahanapan natin ng trabaho si Donna. Sa dami ng nangangailangan ng mga nakatatanda
matanda na sila ay alagaan sa bahay, may mahahanap kami para sa'yo. Ngayon, kung hindi mo kayang alagaan yung 2 years old mo at saka yung matanda, edi dun muna tayo sa daycare center na libre naman. At maliban doon, para mabayaran na niya lahat ng mga utang niya, bibigyan natin siya ng puhunan para magtinda. Sabi ko magsipag siya kasi ang dami niyang utang. Pagkatapos mabayaran ng utang, gloria na. Dahil sa'yo na lahat ng kinikita mo kung maayos ka magpaikot. Hindi pwedeng gastusin lahat ng kinikita, itatabi ang puhunan para makabili ulit ng ibebenta. Okay ba yon? Hindi ka naman bubugbog. Hindi po. Kahit tagalit-tagalit ka na. Opo. Ayoko na kayong bigyan ng cellphone kasi baka tumawag ka ulit sa AFAM. Wag na. Inisip ko nga din po. Wag na. Oo, Ikaw, diba? ah. Ikaw namimigay ka ng cellphone. So, huwag ka na rin magpiso-piso net. Huwag na, subukan muna natin ito. Kasi, pagkatapos ito, pag ginawa nyo pa rin yung gusto ninyong gawin, wala, hiwalay na talaga kayo niyan. At mawawala lahat ng tulong sa inyo. Okay, bati na kayo. Bati na kayo. Gams to Jonel! Gams to Gams! Huwag ka na mananakit, Jonel. Mahalin mo na lang si Donna. We will stay and we will not say goodbye. Englishin mo daw! Oh, Mamas Kulubong! Ayan! Ate Coring, may isa po na hindi pa nare-resolve. Ano? Gusto ko lang isingit. Hindi daw nag-I love you kasi si Donna kay Kuya Jonel. Ay, oo nga. Gusto ko ding marinig yan. Okay, o tumingin ka sa kanya, itigan mo rin siya, mag-I love you ka. I love you, man. Okay, dahil nag-I love you ka at malambot ang puso ko no, sa mga bata, ako sasagot ng gatas ng mga anak mo. 3 buwan. 3 buwan. Gift ko na sa'yo, gift. Bibigyan ko kayo ng tig-isang afam. Babae na binigay mo doon sa isa. Grabe! O biro mo, meron ka ng gatas, negosyo, trabaho, motor. O, meron pa ba kayong reklamo? Magpakatino na kayong dalawa, ha? Wala nang afam-afam, wala nang bugbugan. Okay, narito na naman po tayo sa problema sa relasyon. Madalas po natin nakikita dito na kahit nagbubugbugan o nangangaliwa, madalas dahil sa ibang dahilan, di ba? Kahit na ang dalawa ay nagmamahalan. Kailangan talaga na masuri ang pinanggagalingan ng problema. Mag-analisa saan ang solusyon kaysa mambubugbog o mangangaliwa. May pinanggagalingan yan. At yun ang nakita natin ngayong araw. Pero sinasabi rin ng lahat, sa pagsasama at lalo't sa pamilya, love alone is not enough. Hindi sapat yung nagmamahalan lang kayo. Lalo na yung love na nararamdaman, hindi sapat yon. Ang kailangan, yung love na may ebidensya. Love na may resibo sa gawa, may respeto, may sipag, may diskarte, may pag-aalaga sa nararamdaman ng kasama, may pagpapakumbaba at pasensya. Hanapin ang ugat ng problema sa pagsasama. Pihadong, hindi po yan dahil sa hindi na nagmamahalan. Okay, ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may kay kang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sabutin, tama o mali. Galit, bati,
isang tindero at ang katabi niyang nakatira sa bangketa. Ayaw niya yung nadidikitan yung tindahan niya. Kung sabihan kami, mga patay gutom, walang hiya, walang kwentang tao. Kaya siya sabi niya, binura niya po ako, tapos bigla niya pong binunot yung samurai niya. Sumugot siya doon, dala-dala niyo yung PVC na ganun kataba. Pinagpapalo yung tindahan ko. Nilabas ko yung itak ngayon, ginanyan ko doon sa tindahan ko, parang tumigil siya. Tawagin mo yung asawa mo, kami na lang magharap, hindi ako pumapatol sa babae. Nagsabog dahil sa pwesto, umabot pa sa may naglabas ng itak. Harapin mo face to face.